Swabeng diskarte ng Mossad ang Intel Secret Service ng Israel upang ipatumba ang leader ng Hamas. Matutunghayan ninyo, mga kaalam. January 20, 2010, natagpuang wala ng buhay sa kanyang hotel room sa Dubai si Mahmoud Al-Mabu matapos na hindi sumagot sa pagkatok na nakaschedule na maglilinis sana ng kanyang kwarto. Kinaumagahan matapos maganap ang nasabing insidente. Kaya agad na tumawag ang staff ng hotel ng mga security guards upang pwersahin nilang mabuksan ang kanyang pinto. At sa kanilang pagbukas, sumambulat ang nakahandusay na katawan ng dating arms dealer at isa sa mga leaders ng grupong Hamas na wala ng pulso. Backtrack tayo if paano ito nangyari. Noong 2010, tahimik na namamasyal sa mall ang isang leader ng Hamas habang nagbabakasong mag-isa sa Dubai. Pagkalipas ng 3 oras, gamit ang nirentahang kotse, napagdesisyonan na niyang bumalik sa hotel na tinitirhan na may bitbit na mga shopping bags na may lamang pasalubong para sa kanyang asawa at anak. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may mga tao palang maingat na nagmamatsyag sa bawat galaw niyang ginagawa sa buong araw na yun. At sa pagpasok niya sa loob ng kwarto sa kanyang hotel, dito na niya mararanasan ang pinakamapait na mga huling sandali ng kanyang buhay. Ito ang true story kung paano pinagplanuhan at itinumba ng Mossad, ang top intelligence team ng bansang Israel, ang isang Hamas leader sa loob mismo ng isang hotel sa Dubai. Hindi malayo sa katawan ng biktima ay isang bote ng gamot na nakabukas. Sa unang tingin, aakalaing nagpatiwakalang biktima dahil sa bote ng gamot na nasa sa kanyang tabi. Dagdag dito na kung titignan ang kanyang katawan, walang ni isang bakas ng pasa, kalmot o anumang pisikal na pagpilit sa kanya. Kaya sa unang mga yugtuin ng investigasyon ng Dubai Police, pinaniwalaan na si Mahmoud Al-Mabu ay namatay dahil sa overdose lamang ng gamot. Ngunit matapos ang masusing investigasyon ng mga otoridad, natapos ang kanilang unang paniniwala ukol sa nangyari. Sa tulong ng mga CCTV at makabagong identification software, isang murder story ang kanilang nabuo gamit ang mga ebidensya na kanilang nakalap na parang piyesa ng isang komplikadong puzzle kumbaga. Para sa mabilis na pagbibigay ng background, si Mahmoud Al-Mabu ay isang co-founder ng grupong Is Adin Al-Qassam Brigades, isang military unit ng Hamas. Ang Hamas naman ay isang Islamist political and military organization na ang dating tawag ay Islamic Resistance Movement na siyang utak sa maraming pag-aatake laban sa Israel at sa mga mamamayan nito. Para sa madaling pagsasalaysay, ang Hamas ay itinuturing ng European Union at Estados Unidos na isang terrorist organization dahil sa agresibo, mapang-api at mapaminsala nitong mga layunin upang ipakalat ang kanilang ideolohiya laban sa Israel. Para sa isang malinaw na halimbawa ng masamang hakbangin ng pinamumuno ang grupo ni Mabu, wanted mismo ang leader na ito sa Israel dahil sa pangingidnap at pagpatay sa 2 Israeli na sundalo noong 1989. Sangkot rin siya sa pagbili ng mga iligal na armas galing Iran. Dahil dito, matagal na siyang mainit sa radar ng Israel, partikular na ang kanilang Secret Service unit na Mossad. At nagbunga nga ang kanilang pagmamanman at pagtitiktik ng mahabang panahon pagsapit ng January 19, 2010. Ayon mismo sa mga report na inilathala ng Sunday Times, umalis galing Damascus, Syria si Mabu, lulan ng Emirates Flight number 912 bandang 10:05 ng umaga. Ayon sa isang high-ranking official ng Hamas na si Salah Bardawil, in-expose umano ni Mabu ang kanyang sariling seguridad sa pamamagitan ng pagbubook online ng kanyang flight. Dagdag pa niya na lalong nilagay ni Mabu ang sarili sa panganib nung pinagbigay alam niya sa kanyang pamilya ang telephone number na gamit niya sa hotel. Eksaktong 3:50 ng January 19, 2010, lumapag ng Dubai si Mabu na mag-isa. Ayon sa mga official ng Hamas, hindi raw normal para kay Mabu na lumabas sa publiko na walang security na nakakapalibot sa kanya. Ayon sa mga reports, na-delay ang flight ng kanyang mga bodyguards dahil hindi raw nakasabay sa pagbili ng tiket ang mga ito na parehas na flight ni Mabu. At ayon sa nakatakdang usapan dahil sa sirkumstansya, ang naganap ay magiging mag-isa muna ng buong araw si Mabu sa Dubai at susunod na lamang sa kanya ang mga security guards kinabukasan. At marahil sa maigting na pagtiktik ng Mossad sa bawat niyang galaw, napag-alaman nila na vulnerable ang kanilang target. Kaya naman marahil hindi na pinalagpas ng Mossad ang window na ito upang singilin na ang matagal na may utang sa kanila.
Matapos na lumapag sa Dubai, agad na kumuha ng taxi si Mabu para pumunta sa Al Bustan Rotana Hotel. Pagdating niya sa loob, agad siyang kumausap ng receptionist at nag-request ng kwarto na walang balcony at selyado ang lahat ng mga bintana. Sa madaling sabi, ang tanging daan papasok at palabas ng kanyang kwarto ay iisang pinto lamang. Walang pag-aatubili, agad na binigay ng receptionist ang room 230 Mabu. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, mula airport pa lamang, 4 na Mossad agents na pala ang nakabuntot sa kanya. Makikita pa sa CCTV footage ng hotel na hindi alintana ng biktima na mga Mossad agents pala na may misyong kitilin ng kanyang buhay ang katabi niya mismo sa reception at kausap din ng staff ng hotel. Mula sa kuha ng CCTV sa airport, ilan sa mga Mossad operatives ang makikita ang bumubuntot kay Mabu na nakasuot ng baseball cap. Ang mas nakakagulat, hindi lang mga kalalakihan, kundi may isang babaeng nakuhanan ng CCTV na malamodelo ang itsura. Ngunit yun pala ay membro ng Mossad na kalmadong nagche-check-in sa hotel. Nagpalit pa ito ng kulay ng buhok dahil sa blondie ito pagkarating ng airport at naging itim na pagdating sa hotel. Sa loob naman ng hotel, mula rin sa mga CCTV na nakakabit sa mga yon, makikita ang dalawang kahina-hinalang kalalakihan na nakasuot pa ng pang-tennis attire ang tila nakasunod kay Mabu papunta sa kanyang kwarto. At nang makita ng dalawa ang numero ng kwarto ni Mabu, agad-agad nilang ipinagbigay alam sa mga kapwa nila Mossad agents na nasa lugar. Ang impormasyon na yon sa pamamagitan ng mga encrypted communication devices na nakatago sa kanilang kasuotan. Ilang sandali pa, pagkatanggap nila ng impormasyon, agad nang kumilos ang mga Mossad agents na nasa reception area upang mag-book ng kwarto katapat ng room 230, ang room 237. Matapos masecure ang kwarto, sunod-sunod ang pagpasok ng mga operatiba sa nirequest nilang room at masusing binantayan ang bawat kilos ni Mabu sa kanila. Ngunit kahit na mag-isa ay tila naging maingat si Mabu sa kanyang mga kilos. Mahigit sa 1 oras ang hinintay ng mga espiya ng Mossad bago pa man magkaroon ng bagong progress sa kanilang target. Pagpatak ng 4:30 ng hapon, namataang lumabas si Mabu sa kanyang kwarto at agad naman siyang sinundan ng mga Mossad agents para tiktikan ang kanyang mga kilos. Ayon sa Dubai Police, lumabas daw si Mabu upang mag-shopping at tumagal siya sa shopping mall ng halos 3 oras. Wala naman daw ibang minute o kinausap ng personal si Mabu sa loob ng time frame na yon ayon sa investigasyon ng mga pulis. Habang tila nagliliwaliw ang isa sa mga leader ng Hamas, bandang 8:24 ng gabi, lingid sa kanyang kaalaman, 4 na Mossad agents na pala ang pumasok sa kanyang silid. Habang nasa silid ang mga Mossad agents, nagring ang landline na gamit ni Mabu sa loob. Nakakatakda sana na mag-usap si Mabu at ang kanyang asawa ng mga oras na yun. Ngunit tila isa na yung signos para sa asawa ni Mabu na mula sa oras na yon, hindi na kailanman masasagot ng kanyang asawa ang kanyang mga tawag. At bagamat electronic lock ang naka-attach sa pinto ng kanyang kwarto, matagumpay pa rin yung na-override at na-reprogram ng mga Mossad agents gamit ng kanilang mga high-tech na kagamitan. Sa kanyang pagbabalik, January 19, 2010, ilang minuto lamang bago mag-alas 9 ng gabi, ayon sa investigasyon ng pulis, pumanaw si Mabu. At sa parehas na time frame makikita sa CCTV ng hotel na mabilis ring lumabas ng kwarto ang 4 na Mossad agents, kasama ang kanilang mga kasabwat na nasa iba't ibang floors ng hotel bilang mga lookout. Sa mga oras na ito, wala pang ni isang staff sa hotel o maski sino sa Hamas ang nakakaalam na patay na ang isa sa kanilang mga leader. At pagsapit nga ng umaga ng January 20, 2010, isang hotel cleaner ang nag-report sa kanilang security na ang pinto ng room 230 ay nakalock mula sa loob. At sa kanilang pagpasok, sumambulat sa mga staff ang patay na katawan ni Mabu sa higaan. Walang sugat, injury o pasa, at kahit anumang physical na indikasyon ng puwersa ang makikita sa crime scene, kundi ang kanyang walang hiningang labi at ang bote ng gamot na inilagay ng mga Mossad operatives upang magbukhang death by overdose ang nangyari. Nung una, inakala ng Dubai Police na yun na nga ang nangyari. Ngunit matapos ang 10 araw sa tulong ng Dubai Police Coroner na si Fauzu bin Umran, napag-alaman na may foul play at isang assassination ang ikinamatay ng dating Hamas arms dealer sa kanilang bansa. Ayon sa mga artikulong inilathala ng College Times, may posibilidad na kinuryente muna si Mabu ng 4 na Mossad agents at tinarakan ng isang serum na maaaring magdulot ng heart attack bago tinuluyan sa pamamagitan ng pagsaklob sa mukha ng unan hanggang mabiti ng biktima sa kanyang hininga.
Sinabi ng mga medical experts na nag-examine ng kanyang labi na mayroong makikitang marka ng pagpapatunay na siya ay itinali muna bago kuryentehin nang matindi sa kanyang ulo. Isang French laboratory din ang nagkumpirma nito gamit ang mga blood samples na kanilang nakuha. Ayon naman sa mga respetadong news agency, sa Reuters, merong mga lason ang na-trace sa autopsy ni Mabu. Dahil dito, kinausap na ng mga otoridad sa Dubai ang International Criminal Police Organization upang personal na imbestigahan ang krimen na nangyari sa kanilang bansa. Matapos ang ilan pang mga forensic tests sa kanyang bangkay, kinumpirma ni Major General Kamis Matar Almazena, Deputy Commander ng Dubai Police, na ang pagkamatay ni Mabu ay dulot ng isang substance na ininject sa kanya. At yun ay ang succinylcholine. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang kemikal na yun ay isang quick-acting substance na nagdudulot para sa isang tao na maging halos paralisado, ngunit buhay pa rin at nasa wisyo. Kung titignan, isang mabisang paraan yun para sa mga Mossad upang pamukain na death by overdose ang nangyari. February 18, 2010, inanunsyo ng Dubai Police Chief na si Lieutenant General Dahi Khalfan Tamim na 99% sure ang kanilang kapulisan na Mossad ang nasa likod ng nangyaring krimen. At pagpatak ng February 24, 2010, 26 na mga sospek ang nasa listahan ng Dubai Police na sangkot sa malakihang eskandalo na kinakaharap ng Mossad at ng bansang Israel. Ayon sa isang journalist, ang nagbigay ng go signal upang kitilin si Mabu ay ang mismong Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at ang head ng Mossad na si Maher Dekan. Matapos ang ilang araw pa na masusing investigasyon, bumaba sa 80 ang bilang ng mga sospek. 11 sa kanila isinapubliko ang pagkakakilanlan, 10 lalaki at ang nag-iisang babae. Ayon mismo sa Dubai Police, ang 18 sospek na yon na pawang mga Mossad agents ay nakapasok ng kanilang bansa gamit-gamit ang mga peking passports at documents. Isa raw sa tumulong para magkuni-konekta ang mga puzzle pieces para sa Dubai Police ay ang mga pangalan na gamit ng mga Mossad agents sa kanilang mga peking passports. Sa mas malalim na pag-iimbestiga ng Dubai Police, ang mga pangalan ng peking passports na gamit ng mga Mossad agents ay galing sa mga totoong tao, partikular na sa mga Israeli na may dual citizenship. Ilan sa mga bansang yon ay ang UK, Ireland, France, Germany at Australia. At ang mga bansang yun nga ay allowed na pumasok sa UAE na hindi na kailangan pa ng visa. Dagdag pa ng Dubai Police, ang DNA ng isa sa mga sangkot sa krimen at ibang mga fingerprints ng iba't ibang mga sospek ay kanilang nare-retrieve mula sa airport at sa room 230 kung saan nila nakita si Mabu na nakahandusay sa kama. At ang mga ebidensyang ito ang nakatulong sa kanila upang matunton ang ibang mga sospek. Isang nagangalang Ahmed Hasnin kasamang isa pa niyang accomplished na si Anmar Shikaiber ay naaresto sa Jordan at dinala sa Dubai bilang mga kasabwat sa assassination sa Mabu. Ayon sa investigasyon, ang dalawa ay responsable sa pagbibigay ng logistics sa Mossad. Halimbawa na lang ay ang car rentals para sa kanilang mga services at hotel booking sa Dubai. Pagpatak naman ng June 4, 2010, isang lalaking nagtatago sa alias na Uri Brodsky ang naaresto sa Warsaw, Poland. Ang nasabing lalaki ay wanted pala sa Germany at gumagamit din ng pangalang Alexander Verin at napag-alamang kasali sa execution ni Mabu sa Dubai. Bagamat may mga ebidensya laban sa kanya, hindi siya kinasuhan ng pang-iispiya. Noong August 12, siya ay nagpiyansa ng 100,000 euros bail para lamang sa kasong pamimeke ng mga dokumento. Bago pa man mangyari ang mga pang-arestong ito noong March 3, 2010, ang Dubai Police Chief na si Dahi Khalfan ay nag-request sa isang Dubai prosecutor na mag-issue ng warrant of arrest laban sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at sa ulo ng Mossad na si Meir Dagan para sa kasong murder kay Mabu. Isang araw matapos isapubliko ang pagkamatay ni Mabu, naglabas ng statement ang Al-Qassam Brigade ng military unit ng Hamas na namatay dahil sa terminate cancer ang isa sa kanilang mga leader sa UAE. Ngunit agad rin namang binawi ito. At ang Deputy Chief ng Hamas na si Masu Abu Marzouk, sinabi niyang Mossad ang nasa likod ng assassination ni Mabu. Isang mataas na opisyal din ng Hamas ang nag-espekula na ilang mga miyembro ng gabinete ng administrasyon ni Netanyahu ang nasa likod ng pagpatay. Ayon sa kanila, ang Israeli Infrastructure Minister na si Uzi Landau na nasa UAE ng mga panahon yon ay malaking parte na ginampanan sa krimen. Mariin naman itong pinabulaanan ni Landau at sinabi ang delegasyon ay nasa Abu Dhabi na may layong halos 120 km mula sa Dubai. Kaya imposible daw na may kinalaman siya sa operasyon ng Mossad na mga panahon na yun. Parati daw siyang ine-eskorta ng 8 security agents ng UAE sa bawat oras. Kaya malayong magkaroon siya ng maski pribadong usapan man lang sa kasama ng kanyang mga kasamahan noong oras na yon sa Abu Dhabi.
para sa mga foreign minister ng European Union, mariin nilang kinundi na ang pamimeke ng kanilang mga pasaporte na involved sa pagpatay kay Mabu. Nagbigay din ng UN Special Rapporteur ng extrajudicial killings na si Philip Aston sa Los Angeles Times na kung ang isang banyagang intelligence agency ay responsable sa pagpatay kay Mabu, malinaw na ito ay isang extrajudicial killing. Walang legal na basihan o rason ang walang awang pagpatay sa taong may aligasyon pa lamang at hindi napatunayan sa hukuman para sa kanyang mga kasalanan. Patunay lamang ang insidenteng ito na lahat ng paraan na yan ay gagawin ng Israel upang pahinain ang mga galamay ng Hamas saan mang panig ng mundo. Kaya hindi nakapagtataka na sa kasalukuyang pag-atake ng Hamas sa kanilang mga sibilyan, ibubuhos ng Israel ang kanilang buong lakas. At ayon nga sa mga salita ng Israeli Prime Minister, matitikman ng Hamas ang buong bagsik ng pwersa ng Israel hanggang sa wala nang naiisang miyembro ng Hamas ang matitira sa mundo. Kaya hindi nakapagtataka na ang kasalukuyang pag-atake ng Hamas sa kanilang buong lakas.